Nagsisimula ang pelikula sa isang kahangahangang babaeng nagngangalang Ashley na nakatayo sa labas ng isang bilangguan at naghihintay. Nandito siya para sa kanyang asawang si Max, isang lalaking kakalaya lang matapos makulong sa nakalipas na 13 buwan. Pagkatapos ng ilang sandali nilang pagmamaneho, huminto sila sa isang maliit na gasolinahan. Pumasok si Max sa loob para bumili ng mga pagkain, pero naroon ang isang lokal na sheriff na nakatitig sa poster ng isang nawawalang tao. Casual na binabanggit ng may-ari ng tindahan na ang mga pagkawalang ito, oo, naniniwala ang mga tao rito na kagagawan ito ng isang mabangis na nilalang. Nang lumabas muli si Max, naging hindi komportable ang lahat. Nakilala siya ng isang grupo ng mga lokal at hindi sila nag-atubiling lumapit. Tinatawag nila siyang kriminal, binabato ng mga insulto, walang reaksyon si Max. Tinanggap lang niya ito ng tahimik, saka bumalik sa kotse, at umalis na sila. Maya-maya, ang daan ay magdadala sa kanila sa kailaliman ng isang masukal na kagubatan. Kumuha si Max ng beer, sinusubukang pakalmayin ang sarili, pero agad siyang tinawag ni Ashley. Bumalik na naman siya sa mga dating gawi. Nagsimulang lumala ang kanilang pagtatalo at sa kalagitnaan nito, may nabangga ang kanilang sasakyan. Lumabas sila at ang kanilang natuklasan ay nakakabahala. Isang lalaking wasak na wasak, halos hindi makilala. Nagpumilit si Ashley na tumawag ng pulis. Sinubukan siyang pigilan ni Max, maaaring magdulot ng gulo ang pakikisangkot, ngunit tumawag pa rin siya, at iniulat ang kanilang lokasyon malapit sa ilog. Ilang sandali pa, may napansing kakaiba si Max sa kakahuyan. Yumuko siya para mas matingnan ng malapitan, at biglang may batong bumangga sa mukha niya. Nawalan siya ng balanse, nahulog sa matarik na bangin at tuluyang bumangga sa rumaragasang ilog sa ibaba. Natarante si Ashley at sinugod siya. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya, malakas ang agos. Ngunit kahit papaano ay patuloy siyang lumalaban, hinihila si Max sa kaguluhan hanggang sa wakas ay marating niya ang dalampasigan. Agad siyang nag-CPR, desperado, hingal na hingal, at sa wakas ay nabuhayan muli si Max. Pero habang lumalaban sila para mabuhay, may ibang bagay na gumagalaw. Pagbalik sa kalsada, sa wakas ay nasulyapan natin ito, isang napakalaking nilalang na natatakpan ng buhok. Itinulak nito ang sasakyan nila mula sa bangin na parang wala lang. Pagbalik sa pampang ng ilog, nanghihina pa rin si Max, ngunit nakakita si Ashley ng lighter sa kanyang bulsa. Nagawa niyang magpaninggas ng maliit na apoy at nagkalapit ang dalawa habang sinusubukang magpainit. Samantala, dumating ang sheriff sa pinangyarihan ng banggaan. Noong una, walang nakita, pero pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba ng bangin at nakita ang tumaob na kotse, agad siyang humingi ng backup. Pagsapit ng gabi, nalaman ng sheriff na ang kotse ay kay Ashley, at ang kanyang asawa ay isang dating bilanggo. Pagbalik sa ilog, nagpa siya sina Max at Ashley na manatili doon para sa gabi, masyadong mapanganib ang gumalaw sa dilim. Dumating ang umaga. Sa wakas ay sapat na ang lakas ni Max para gumalaw, pero may kakaibang nangyari. Napagtanto ni Ashley na wala na ang mga damit niya, ang mga damit na nakalatag sa malapit, ay naglaho na lang bigla. Ibinigay ni Max sa kanya ang kanyang tank top para matakpan niya ang sarili. Nagpasya silang sundan ng ilog, umaasang ito ang magiging daan pabalik sa daan. Ngunit ang lupain ay malupit, matarik, magaspang, halos imposibleng tahakin, kaya't mas malalim pa sa kagubatan ang kanilang tinungo. Bawat hakbang nila, may nagmamasid sa kanila. Matapos ang ilang oras na paggala-gala, bigla silang nakarinig ng mga boses sa malapit, mga boses ng tao. Mabilis silang nakilala ni Ashley, ang mga lalaking galing sa gasolinahan, ang mga mangangaso, hindi naman talaga mabubuting tao. Alam din naman iyon ni Max, pero wala silang pagpipilian. Sinabihan niya si Ashley na magtago sa likod ng puno at nilapitan silang dalawa. Agad siyang kinutya, pinagtatawanan, iniinsulto, at tinutulak ng mga mangangaso. Sinubukan ni Max na manatiling kalmado at humiling na gamitin ang kanilang telepono, ngunit gumagawa sila ng mga dahilan. Walang signal dito, walang gumaganang komunikasyon. Binabaliwala siya ng kanilang pinuno na si Buddy na parang walang kwenta. Samantala, nakamasid si Ashley mula sa malayo, ngunit sa likuran niya, may gumalaw at agad siyang tumakbo pabalik kay Max. Napansin siya ng mga mangangaso at ang kanilang mga kilos ay naging kasuklam-suklam. Nagsisimula silang magbiro ng walang pakundangan, tinatawanan ang kanyang sitwasyon. Kalaunan ay sinabi ni Buddy na babalik sila sa kanilang truck, na ilang oras ang layo, at inihagi sa kanya ang isang jacket. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang bagay na mas malala pa ang magsisimula. Sumugod ang grupo papasok sa kagubatan, sina Max, Ashley, at ang mga mayayabang na mangangaso.
At sa isang lugar na malapit lang, sinusubaybayan pa rin sila ng nilalang na iyon. Hindi tumitigil ang mga mangangaso sa panunukso kay Max. Paulit-ulit nila siyang pinapaalalahanan ng kanyang nakaraan, tinutokso siya na parang wala siyang kwenta. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Ashley, pero lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon. Masasabi mong hindi lang bastos ang mga lalaking ito, mapanganib pa sila. Maya-maya, isa sa mga mangangaso, si Goody, ay naglakad papunta sa kakahuyan kasama ang isang kaibigan upang umihi. Isa pang lalaki ang isinugo upang magbantay. Parang normal lang ang lahat, tahimik, sobrang tahimik. At pagkatapos ay isang malakas na tunog ang dumaan sa kagubatan. Tumangala si Goody at tiningnan ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Napatigil siya sa lamig dahil sa nakikita niya. Isang palaso ang tumama sa leeg ng kanyang kaibigan. Bago pa niya ito maproseso, isa na namang palaso ang lumipad. Diretso nitong tinamaan si Goody, naipit siya sa isang puno, at ngayon ay humakbang na ito palabas. Ang nilalang ay napakalaki, nababalutan ng balahibo na animoy aswang. Tinapos siya ng nilalang gamit ang brutal na puwersa. Ilang sandali pa, may isa pang mangangaso na dumating at naghahanap. May naramdaman siyang gumagalaw sa malapit kaya mabilis niyang binunot ang baril niya at nagtago sa likod ng puno pero walang saysay ito, alam na ng nilalang kung nasaan siya. Sa isang iglap, umatake ito, at agad siyang tinapos. Pagbalik sa grupo, ang iba pang mga mangangaso ay nakikipaglaro pa rin kay Max, walang kamalay-malay sa nangyayari sa di kalayuan. Nanatili si Ashley malapit kay Max, sinusubukang pigilan ang paglala ng sitwasyon. Nang bigla bumagsak ang isa sa mga mangangaso. Walang babala, walang tunog, parang si John Wick ang tumatrabaho. Tumingin sila ng malapitan, at naroon nga, isang palaso. Agad na binunot ng mga mangangaso ang kanilang mga baril, umikot, sinusubukang hanapin ang banta. Sa wakas ay may nakitang gumagalaw ang isa sa kanila at nagsimulang magpaputok ng malakas sa mga puno. Pero bawat bala ay sama-sama dahil ang bagay na ito, mas mabilis at mas matalino. Mabilis na sinabihan ni Max si Ashley na tumakbo at magtago. At saka lumabas ang nilalang, ganap na nakikita. Naglakad ito pasulong at napatay ang isa pang mangangaso ng may kakilakilabot na kadalian. Nagmamadaling bumalik si Ashley para tingnan si Max, na nawalan ng malay dahil sa kaguluhan. Pero bigla, naramdaman niya ito. Diretso lang sa kanya ang bagay na iyon, tumatakbo siya. Sa isang punto, sumisid siya sa isang hukay upang magtago at natagpuan ang duwag na mangangaso na naroon na, nanginginig sa takot. Sa isang iglap, parang mabubuhay pa sila. Pero hindi, nahanap sila ng nilalang, at ang susunod na mangyayari ay kakilakilabot. Ginamit ni Ashley ang sandaling iyon, ang isang pagkakataong iyon, at tumakbo muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi sapat ang bilis niya. Ginamit muli ng nilalang ang mga palaso nito, na nagpahinto sa kanyang paglalakad. Dinakip siya nito at kinaladkad palayo sa kagubatan, kung saan nakahiga si Max na walang malay, bumalik ang nilalang. Papatayin na sana siya nito nang biglang may putok ng baril. Buhay pa si Buddy, hinampos niya sa braso ang nilalang. Sinubukan ulit ni Buddy na magpaputok, pero bago pa niya magawa, natambo siya ng malakas ng nilalang. Pagkatapos ay sinunggaban nito sina Buddy at Ashley at naglaho papasok sa kagubatan. Nang gabing iyon, may hindi inaasahang nangyari. Isang kakaibang babae ang lumitaw malapit sa katawan ni Max. Inilagay niya ito sa isang kariton na gawa sa kahoy at inihatid palayo. Ang babaeng ito ay kilala bilang babaeng hamog. Dinala niya si Max sa kanyang nakakatakot at halos hindi natural na tahanan. Sa loob, inihiga niya ito at sinimulang gamutin gamit ang kakaiba, halos parang ritual na gamot. Kasabay nito, dumalo ang sheriff at ang kanyang deputy sa isang seremonya ng pagpapagaling sa malapit. Maraming tao ang nagtipon, at isang pari ang nagsimulang umawit sa isang katutubong wika. Ang sheriff ay binibigyan ng isang sagradong inumin. Nag-alangan siya, pero ininom pa rin niya. At saka nagiging kakaiba ang mga bagay-bagay. Nagbabago ang kanyang paningin, nakakakita siya ng isang figure na sumasayaw, isang bagay na hindi natural, isang bagay na nakakagambala. Pero ang tunay na nakakasira sa kanya ay ang susunod na mangyayari. Tila may hinihila ang pari, isang bagay na madilim, palabas ng katawan ng isang matandang babae, hindi na ito kinaya ng sheriff, nagmamadali siyang lumabas, habang naghahabol ng hininga. Samantala, sa kaibuturan ng isang madilim na kuweba, nabubunyag ang katotohanan. Ang nilalang ay may lungga, at sa loob nito, mga tao, at mga bangkay sa kung saan-saan, si Ashley ay itinapon sa loob, nagmamakaawan na palayain. Pero hindi na ito tungkol sa pagpatay, may iba pang gusto ang nilalang na ito, na malinaw na bembang. Brutal nitong pinatay si Buddy sa harap niya, na nagpapatunay kung sino ang may kontrol.
Pagkatapos ay humarap ito kay Ashley at nagsimulang kumilos ng iba. Hindi lang basta bayulente, possessive, parang interesado pa ito sa kanya. Kinabukasan, nagising si Max sa loob ng bahay ng babaeng hamog. At sa pagkakataong ito, naroon din ang sheriff. At ngayon, nagbago na ang lahat dahil sa wakas ay naniwala na ang sheriff. Sinabi niya kay Max ang totoo. Nabighani kay Ashley ang isang sinaunang nilalang, isang nilalang na matagal nang naninirahan sa kakahuyang ito. Sabi ng sheriff kailangan nilang habulin ito at iligtas si Ashley. Pero may isang problema. Hindi gagana ng madali ang mga baril, kayang-kaya ng nilalang na ito na makaamoy ng pulver kahit sa malayo. Kaya iba ang kanilang paghahanda, gumawa sila ng mga sandatang kahoy at sibat, ngunit palihim pa rin kinukuha ng sheriff ang kanyang baril, tinatakpan ito ng kakaibang teknik para itago ang amoy nito. Habang paalis sila, sinimulang hampasin ng babaeng hamog ang tambol na parang deklarasyon ng digmaan. Sa kaibuturan ng kuweba, naririnig ng nilalang na iyon ang mga tunog ng tambol sa malayo. Alam nitong para sa kanya ito, kaya lumabas ito ng kuweba, naiwan si Ashley. At sa sandaling mawala ito sa kagubatan, nakawala si Ashley. Dinampot niya ang kahit anong makita niya, damit, armas, at saka siya tumakbo. Kasabay nito, sina Max at ang sheriff ay naglakad sa kagubatan, parehong may hawak na mga sibat, tensyonado ang kapaligiran. Humarap ang sheriff kay Max at may sinabing seryosong bagay, ang trabaho mo ay iligtas ang asawa mo. Siya lang mag-isa ang haharap sa nilalang na iyon, naghiwalay sila. At dito mismo, nagsisimulang mabilis na gumalaw ang lahat. Ang sheriff ang unang makakaramdam nito. Ang presensyang iyon, ang bigat na iyon sa hangin. Alam niyang malapit lang ang nilalang, binitawan niya ang sibat at binunot ang kanyang nakatagong baril, ngunit huli na ang lahat. Umaatake ang nilalang mula sa likuran. Walang pagkakataon ang sheriff, samantala, may narinig si Ashley sa di kalayuan. Tumakbo siya papunta rito at dumating sa tamang oras para makita ang nilalang. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang baril at paulit-ulit na nagpaputok, ngunit bawat bala ay hindi tumatama na animoy dulang. Wala man lang pakialam ang nilalang na ito, hindi siya nito pinapansin na parang hindi man lang siya banta. Ilang sandali pa, dumating si Max, sa isang segundo, bumagal ang lahat. Nagkita ulit sila, buhay pareho, nakarating sila hanggang dito. Pero hindi pa tapos si Ashley, gusto niya itong patayin, kaya hinabol niya itong muli sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. At sa pagkakataong ito, nakapagpatama siya ng maraming tira. Gumalaw ang nilalang, umuungol sa sakit, malubha na ang sugat nito ngayon. Bumalik si Ashley kay Max, humihingal ng malalim, at patuloy pa rin ang pagbilis ng adrenaline, at doon nila napagtanto na pareho nilang nagalit ito. Agad siyang sinabihan ni Max na tumakbo, kukuhanin niya ang atensyon nito, tumanggi si Ashley. Hindi niya ito iiwan, pero tinitigan siya ni Max at ipinaalala sa kanya ang isang bagay na totoo, isang bagay na matibay. Ang kanilang anak na lalaki, kailangang mabuhay ang isa sa kanila para sa kanya. At sa mga sandaling iyon, alam niyang kailangan na niyang umalis, nag-aatubili siyang tumalikod at tumakbo. Ngayon, si Max na lang at ang nilalang na iyon. Hinablot ni Max ang baril ng sheriff at nagsimulang magpaputok. Maraming tama ng bala diretso sa dibdib ng nilalang. Sumuray-suray, bumabagal, ngunit patuloy pa rin itong lumalapit. Nang maubos ang mga bala, lumipat si Max sa paggamit ng palakol at sumugod, ngunit hindi tumatama ang panik. Lumingon siya at tumakbo, nang biglang sumigaw, isang bitag ng oso ang nakadali sa kanyang binti. Siya'y natigil, walang magawa. Dahan-daang lumapit ang nilalang, halos mahinahon. Hinawakan nito ang kadena ng bitag at hinayla, na nagdulot ng matinding sakit kay Max. Ngunit ang puwersa ring iyon ang sumire sa bitag. Malaya na si Max, halos wala na, humawak siya ng sibat. Humakbang palapit ang nilalang. Handang patayin ito, at sa huling segundo, paulit-ulit na umatake si Max, bumagsak ang nilalang, at tuluyang bumagsak. Pero hindi tumigil si Max. Humawak siya sa isang malaking bato at paulit-ulit itong hinahampas hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Sa ibang lugar, patuloy sa pagtakbo si Ashley hanggang sa marating niya ang isang kalsada. Pagbalik sa kagubatan, nakasandal si Max sa isang puno, pagod na pagod, sinusubukang huminga. At pagkatapos, mula sa kung saan, mga palaso, maramihan na animoy SS ni Mia, tumama lahat sa kanya, tumangala siya. Ang nakikita niya ang magpapabago sa lahat, hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlong malalaking nilalang na lumalabas mula sa dilim, pinapanood siya, ang aral ng kwento huwag manghimusok sa hindi mo problema. At dito na natatapos ang ating video, kung gusto mo pa ng mga ganitong recap, pakibisita na lang ang ating nakaraang upload, salamat idol.